Di na nga nanumbalik mga mare, ang ganda nga dito sa ating Gael Mini Farm. Dahil lahat nga ng tinanim na nga nila tatay ay nagsipagtubo na nga mga mare. Inaantay na nga lang talagang magsipaglaki at magkaroon ng bunga. Ito ang si Gael, napakaaga nga mga mare, nagasing alasing kumangala ay gising na, kaya ay nagmumurot nga ng maaga. Medyo tinanghali na nga rin ako kasi nga paano ba naman naghahabol na nga si Gael at hirap na hirap nga akong iwanan. Si Gael na nga lang ako mga mare, kaya naman tingnan yung buong gulong-gulok dahil napakahangin nga pero napaka-presko. At ganito na nga kaganda nga dito, sabi ko nga mas gumanda nga dito dahil nga tingnan nyo naman nga yung mga tanim, napakagaganda. At tama nga rin ang naging desisyon natin mga mare sa pagtatanim nga na dapat ay kukonti-konti lang pero iba't iba. Pero tingnan nyo naman nga yung tanim nga nilang mais, napakaganda nga mga mare. Ang sabi nga nila ay parang nga daw tubo dahil napakalalaki. Sana nga mga mare ganito na nga lang palagi yung panahon para nga tingnan nyo naman manghibabaw yung kulay berde nga dito sa atin. Yung pechay pala dito mga mare ay nagsisipaglakihan na nga rin. Ngayon nga lang din tayo nakapagtanim nga ngayong pechay. Dahil medyo maulan kaya naman napakaganda nga mga mare ng tubo. Sakto naman nga kapag nga nagkataon meron na naman nga tayong panggisa gamit nga ang sardinas. Nandito nga sila Jeffrey saka si Jubert, dito muna nga sila gagawa kasi wala naman nga ginagawa sa kabila. Para may katulong na nga rin si tatay mga mare kasi siya nga lang ang nag-aasikaso nga dito ngayon. At eto namang si Jeffrey, siya naman nga ang nagtitimpla nga ng kape para nga kila tatay. Kaya ayan, nagsipagkape muna nga sila dito kahit tirik na tirik ang araw. Hindi ko rin pala naikwento nga sa inyo mga mare, naging successful pala ang reporting ko kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Di ko nga ina-expect na hindi ako mabablangko mga mare. Pumunta pala kami sa isang exhibit kaya naman nagtingin-tingin nga kami at marami nga rin ako natutunan nga dito. Nasa pumukaw sa akin dito ng attention mga mare, yung parang bibig nga na parang ahas nga yung dila. Parang ang kwento nga dun mga mare na kahit nga anong alaga mo sa ahas ay ahas pa rin. Kaya kailangan mo pa nga rin mag-ingat ninyo may tagak dito at namang ligo nga lang dito sa tubig. Kaya pala dito nga sila maghahawan nga sila dito sa may maisan kasi nga mga mare marami na nga rin damo. Kung si tatay nga lang kasi ang kikilos mga mare, hindi niya nga rin yun matatapos ng basta-basta dahil marami rin talagang kailangan gawin. Lagyan niya rin kasi ng tali yan mga mare para nga hindi nga daw matumba. Ito nga si Chulit natin, akala ko nga nawala siya nung nakaraan kasi hinanap ni tatay pero nakita niya nga daw nagtatago lang pala. Hindi ko rin alam kung kailan nga to mamumunga yung mais nga natin mga mare. Kung papalarin nga tayo hindi to babahain makakatikim nga tayo ng sariling ng ani natin na mais. Pagkatapos pala namin magtingin-tingin do mga mare, ito't lumabas na nga rin kami kasama yung mga kaibigan ko at namasyal nga dito sa may Kapitolyo. Ang dami nga ditong bilihin mga mare, mas masarap siguro kapag gabi nga dito. At eto nga pala mga mare yung sa Miss D Gourmet. Chika ko naman nga sa inyo na paborito ko talaga ang mga pagkain nga ng Miss D Gourmet kasi napakasarap lalo yung tuyo. Ito naman ngayong kaganapan nga dito sa kabila mga mare at ang sarap nga ng daing nga tingnan nyo. O diba napakalaking pakinabang nga nung magkaroon nga tayo ng sariling nating daing. Abang abala nga sila dyan, abala nga rin kami dito nagpapalipas ng oras mga mare kasi maya maya may pasok nga kami. Dumaan nga na nagtataho kaya bumili nga rin kami mga mare. Matagal-tagal na nga rin ako na hindi nakakatikim ng taho. Shoutout nga sa mga kaibigan ko nga dyan, sila Monica. Umaoras nga na to nagbibideo nga sa akin at matyagang nagbibideo mga mare. At syempre sila Christine, sila Karen at kilahanan at syempre nga sa section nga namin na isa na 1F. Kasi hindi na credit yung PE ko mga mare dahil bago na nga yung curriculum kaya meron nga akong dalawang section. Kaya shoutout din sa mga kaklase ko nga sa 1F na kagrupo ko. Maraming salamat sa inyo. O siya mga mare, tingnan nyo naman may labas natin. Ang ganda-ganda ng panahon. Tirik na tirik yung araw. Sana nga wag na nga umulan palagi. Kung umulan man wag na magkabagyo at ang sarap nga ng ulam nga nila. Paksiw nga na galonggong tapos sinamahan nga ng ampalay at talong. O diba, saktong-sakto nga rin talaga mga mare. Ang sarap nga nito. Eto ang siran, kumain na nga rin ng mga oras na at sabay-sabay na nga sila. Ang dalawa kasi na to ay naiinip nga doon sa kabila kasi wala daw kuryente. Kaya dito na muna nga sila, si Richard muna nga ang doon saka si Alvin. Kinahaponan naman nga at wala pa naman gagawin kaya nanood muna nga sila at pagkatapos na nung makulimlim na pumunta na nga sila dito. Meron na tayong talong, kamatis, mais, pechay, upo, patola o diba ang dami. At syempre kapag nagtatanim ka rin talaga, hindi rin talaga may iwasan nga ang damo mga mare kaya hindi talagang kailangan mong trabahuin. Ang pagtatanim talaga ay kailangan din talagang alagaan nga mga mare. Nung nakaraan nga lang tingnan nyo puro tubig, ngayon naman tingnan nyo puro tanim na nga ulit tayo. Yung mga nagko-comment nga din mga may ilan daw na hindi pa nga daw sa kanila umuulan. Kahit nga gusto nga daw nila magtanim ay hindi nga sila makapagtanim dahil nga walang tubig. Sa atin naman palagi naman nga umuulan mga mare kaya lang ang problema naman yung baha kapag nga malakas. O ayan mga mare, sulit na sulit ang video nga natin ngayong araw kasi sobrang haba nga rin ito. Ito na nga rin yung mga bahid nga namin sa mga panahong maiikli nga yung mga video na ibabahagi namin sa inyo. Ikaw ba mga mare, gusto mong tumira sa ganito yung paglabas mo puro tanim? Yung tipong may lulutuin ka sa bakuran ka nga lang
kang kukuha. Hindi mo na kailangan bumili pa sa palengke kasi marami kang tanim. Bukod kasi doon sa nakakatipid ka, nakaka-relax din kapag nakikita mong namumunga na yung pinaghirapan mo. Meron din pala ka tayo ditong ampalaya nga mga mare. Mas naging maganda nga ngayon ang mga pananim nga natin kaysa nga nung nakaraan. Puro kasi nung nakaraan sobrang tirik na tirik yung araw pero ngayon kasi balanse lang. Tulad nga nitong kamatis natin mga mare, nasa 2 linya nga lang ata yan. Nga sa kabila hindi ko alam kung nagsipagtubo na nga at maganda na nga yung tanim nga doon. Bandang alas 4 nga uwian na rin pala namin. Sakto nung tumawag nga ako kay Ran mga mare ay nandito lang din pala siya sa may Walter. Dahil bumili nga siya ng gatas nga ni Gael kaya naman sabi ko antay niya na nga lang din ako para makatipid ako sa pamasahe. At nagulat nga ako, tingnan niyo naman ng cute na bata nag-aantay nga sa akin. Talagang wala ang pagod ko kapag nakikita ko yung anak ko. Nagpapasalamat nga din ako mga mare sa mga advice nyo na wag nga ako huminto ng pag-aaral. Medyo aminin ko sa inyo, medyo nape-pressure nga ako mga mare. Kasi yung grade ko nga nung second year ako ay pwede pa nga rin yun makredit na para maging DL ka, yung din lister. Tapos kapag na-maintain mo nga yun hanggang 4th year ay pwede kang maging cum laude. O yung mga tinatawag na Latin honor ba yun? Pero nung mga nabasa ko nga rin mga mare, yung mga sinasuggest nyo, yung mga sinasabi nyo advice, mas maganda nga yung may pinag-aaralan. Tama nga kayo dun mga mare. Mas maganda nga na edukado kang tao para hindi ka inaapi ng ibang tao. Para nga hindi maliit ang tingin sa'yo dahil alam niyang nakapag-aral ka at hindi ka niya maloloko. Kaya napagdesisyonan ko kahit gaano kahirap nga pagsabay-sabayin lahat ang trabaho ay sisikapin kong makatapos. Para yung mga taong maliit ang tingin sa amin mga mare ay magbago ang pananaw nga nila. Sisikapin kong i-improve mga mare yung kung ano nga yung mas natutunan ko nga ngayon. Ikwento ko nga lang din sa inyo mga mare, hindi kaya ito nakakwento pero gustong gusto ko maging abogado. Yung mga nagkakabisado kang mga mare ng batas. Kaya lang syempre mahirap nga din yun mga mare. Talagang kailangan mo ng oras at pera. Pero malay mo naman pala rin nga ako mga mare. Kasi kapag maalam ka rin sa batas ay hindi ka talaga basta-basta maaano. Nga ang turo sa amin ng teacher namin noon, dapat may mga alam tayo sa batas at hindi tayo abogado. Para kapag may mga tao na hindi nga tayo itinatrato ng maayos ay alam mo nga yung mga pwede mong gawin sa kanila. Ito nga mga mare, mga damit na ibebenta ko, ibinigay ko na nga lang kala Jubert. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.